Next na type of conversion natin, binary to hexadecimal conversion naman tayo. Okay, so ang tanong, paano naman yan? Binary to hexadecimal. Kunyari na lang, ito yung binary value na pinako-convert sa atin papuntang hexadecimal. Pero ang tanong, ano naman yung difference ng hexadecimal dun sa decimal value? Ito kasi yun. Ang hexadecimal value kasi, ang difference niyan, yan ay equal lang into 4 bits. Okay, equal lang siya. Bawat isang hexadecimal value ay equal sa 4 bits lang in binary. Okay, so ibig sabihin, ito siya eh. 1, 2, 3, 4 bits. Okay, pero kung, teka, labas ko lang yung mga daliri ko para, ano ba yun, reference. Ganito since 4 na bits lang siya, ang ginagamit lang natin ay yung kanang kamay. Kasi titignan mo lang yung kanang kamay natin such that, etong value na to sa pinakakanan ay 1. Teka lang, gusto ko red. Teka lang, red. Ito, ang value nung binary bit sa pinakakanan ay 1. Kaya dito lang tayo sa kanang kamay. Okay? So yan ay 1. Ito ay 2. Ito ay 4. Ito ay 8. So, ibig sabihin, kung lahat ng binary value natin ay 1, kung i-add up ko yan, 8 plus 4 plus 2 plus 1, ang sum niyan lahat ay 15. So, ma'am, yung 15, yan na ba yung hexadecimal value? Hindi pa. Kaya ang tawag ko dito, kapag ka ikaw ay galing sa binary, tapos gagawin natin siyang hexadecimal, yung 15 hindi yan yung hexadecimal. Ang tawag ko dito, semidecimal. Bakit? Kasi nasa gitna siya ng binary tsaka hexadecimal. Hindi pa siya hexadecimal. Parang decimal. Ganun. So, semidecimal. Anong ibig ko sabihin doon? Hindi kasi pwedeng maging hexadecimal value ang 15. 2 digits yan eh. Okay? Ito talaga yung mga hexadecimal value. Okay? 0 kapag 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kapag nag-double digit na, nagiging letter. Ibig sabihin, yung 10 niya, A. Yung 10, 11 niya, B, C, D, E, F. So, bigyan ko ng value kapag 10 na, A yun. Kapag pag 11 na B, pag 12 na C, ang D siya ay 13. Okay, ang E siya ay 14, ang F siya ay 15. Okay? So yung 15 na semidecimal natin, yan ay equal sa F na in hexadecimal. So ang step talaga natin when converting binary to hexadecimal, step number 1, we need to convert yung binary. Gagawin natin yung binary natin, gagawin natin siyang semidecimal muna, binary to semidecimal. Kaya kapag siya ay semidecimal na, saka natin siyang gagawing hexadecimal. So, titignan mo yung conversion table natin dito. Take note, kapag hexadecimal, kapag naging double digit na, nag-upisa sa 10, nagiging letter na. Okay, nagiging A. So, ganon. O, game, solve natin to Etong binary value ko na to, Etong binary value ko na to, kailangan ko siyang i-convert into hexadecimal. Kaya lang kasi ganito. Okay? Kung mapapansin ninyo, hindi ba, yung hexadecimal ay equal to 4 bits. Ang given ko ay 8 bits. So, ibig sabihin, when converting, we are required to cut, kailangan nating hatiin itong mga binary values natin into 4. Tiga-4 talaga. Okay, kailangan mo talaga siya kasi si hexadecimal tigpa 4 bits. Pero, ang difference niya, since papunta tong hexadecimal, ang magiging value nitong mga binary natin ay 8, 4, 2, 1. Ito din, 8, 4, 2, 1. Kuha, kasi papuntang hexadecimal, yan yung mga values niya. Hindi yan 128, 64, 32, hindi. Pag decimal to binary yun. Pero pagka hexadecimal, yung pinag-uusapan, yung 8 bits niyan, 8421 palagi. Okay? So, ngayon, tinapatan ko lang ng value, kailangan, yung mga binary natin, kailangan natin yung i-convert to semidecimal. So, ibig sabihin, i-add up lang natin yung binary values dun sa taas. So, yan ay 8 plus 2 plus 1, yan ay equal to 11. Semidecimal yung 11. Hindi pa yan hexadecimal. Okay? Etong susunod na 4, i-add natin din. Diba? 4 plus 2, 6. Ngayon, meron na akong semidecimal. Pwede ko na siyang i-convert to
hexadecimal. Okay, so ang tanong, ano ang hexadecimal ng 11? Okay, tingin ka dito sa hexadecimal table ko. Anong value, anong equivalent ng 11 sa hexadecimal? B. Tama? So, ibig sabihin, yung 11, yan ay B. Yung 6 pa rin. Kasi, single digit siya. Okay, so yung binary value na given ko kanina, ang hexadecimal equivalent niya ay B6. Kuha. O, sige. O, next na sample, isa pa. Okay, game. Ito yung next sample natin. Ito yung binary value. Okay, ganun ulit. Kailangan natin siyang i-convert from binary to hexadecimal. Okay, ang first step, since siya ay papuntang hexadecimal, kailangan natin siyang hatiin into tig 4 bits. Tama? So, ito ay 4 bits. Ito ay 4 bits. Okay. Ngayon, ang mga values niyan, since tayo ay papunta ng hexadecimal, ang binary values niya ay ito, 8, 4, 2, 1. Ito din, ganun din, ito ay 8, 4, 2, 1. Okay. Yung first step natin from binary, we need to convert to semi-decimal. Ibig sabihin, i-add up lang natin yung mga binary values na meron tayo. Okay. So, yan ay 8 plus 4 plus 1, 13. Okay. Ito naman, 8 plus 2. Ba? So, ang value natin dyan, 10. Ngayon, semi-decimal na siya. Okay, from semi-decimal, we need to convert to hexadecimal. Okay, ang tanong, ano ang hexadecimal value ng 13? Okay, dito sa hexadecimal table ko, ang 13 ay D. Okay, so ibig sabihin yung 13, D yun. Okay, ano naman ang hexadecimal value ng 10? Okay, ang 10 naman natin, A. Ba? So ito ay DA. Okay, ang binary value na to na given, ang hexadecimal equivalent niya ay DA. Okay, o sige, isa pa ulit. Sample, isa pa uling sample ako ulit. Yung susunod, kayo na. Okay, sige, teka lang. Next sample. Okay, ito yung next sample natin. Ito ulit yung binary value natin. Kailangan natin i-convert to hexadecimal step number 1. Kailangan natin siyang hatiin into tig 4 bits. Okay, so ito ay 4 bits. Ito ay 4 bits. Tama? Okay, pero, since tayo ay papuntang hexadecimal, yung mga binary values niya sa taas ay yung sa kanang kamay lang natin. Diba? Yung 4 bits lang. So, yan ay 8, 4, 2, 1. Ito ay 8, 4, 2, 1. Okay? O, first step, kailangan natin i-convert yung binary into semi-decimal. Ibig sabihin, i-add up lang natin yung binary values sa taas. Okay, 4 plus 2, 6. Ito naman, 8 plus 4 plus 1, 13. Okay, next, semi-decimal na sila. Kaya ngayon, kailangan ko na silang i-convert to hexadecimal. O, ang tanong, ano ang hexadecimal value ng 6? Since ang 6 ay single digit lang, siya pa rin yung hexadecimal value. Okay? Next, paano naman yung 13? Okay? Ang 13, double digit. So, ibig sabihin, meron siyang alphabet equivalent, diba? Letter equivalent. Ano ang letter equivalent ng 13 sa hexadecimal? D. Okay? So, ang 13, D. Yung hexadecimal equivalent, itong binary na given natin, 6D. O, ready na ba kayo? Next na sample kayo naman. O, teka lang, next sample. Okay, game. Ito na yung next sample natin. Paki-pause yung video, paki-solve. Convert niyo yan from binary to hexadecimal. Paki-solve yung video, paki-pause yung video, paki-solve. Tapos na? Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, check natin yung solution ninyo. Okay, sige, tingnan natin kung tama kayo. First step, kailangan nyo siyang hatiin sa tig-4. So, ito ay 4 bits, ito ay 4 bits. Ngayon, yung values niyan ay kanang kamay lang, 8421. Ito, 8421. Tapos, kailangan mong i-add 8 plus 2, 10. Ba? Ito, 8 plus 1, 9. So, sila ay semi-decimal na. Kailangan natin yang i-convert to its hexadecimal equivalent. Ang tanong, ano ang hexadecimal equivalent ng 10? Okay, since double digit na yan, may letter equivalent na yan. Anong hexadecimal ng 10? A. Tama? Ano naman ang hexadecimal ng 9?
9 din kasi single digit siya. So, ang hexadecimal equivalent nung binary na given ko sa inyo, A9. Okay? O sige, o next sample kayo ulit. Teka lang. Ayan, next sample, paki-pause yung video, paki-solve yan. Paki-convert from binary to hexadecimal. Okay, paki-pause yung video. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-solve ulit. Paki-solve ulit. Paki-pause ulit. Okay, pero kung okay ka na, solve natin. Check natin kung tama yan. First step, kailangan hatiin natin yan sa tig-apat. Apat, ito, apat. Okay, pero yung mga values niyan, yung 4 bits lang, 8, 4, 2, 1. Ito, 8, 4, 2, 1. Okay, tapos convert natin siya to semi-decimal, 2 plus 1, 3. Ito naman, 8 plus 4 plus 2 plus 1, 8 plus 4 plus 2, walang 1. So, yan ay 14. Okay? Ang tanong, ano ang hexadecimal equivalent ng 3? Since yan ay single digit, 3 lang din. Okay? Yung 14, double digit yan. So, ibig sabihin may letter equivalent yan. Ang equivalent ng 14 sa hexadecimal, E. So, yan ay 3E. Kuha? Okay, so kung okay na tayo, madali na naman yan. Kung gusto mo pa ng mga extra na exercises, kay meron kasama tong course na to. Okay, pakisolve. Pero kung okay ka na dyan sa binary to hexadecimal, next na type naman tayo ng conversion.